Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Ngayon ko lang po talaga napansin na yung last video ko pala about CFO PDOS ay sobrang tagal na. Nung pandemic pa pala yun na time. And yung na-share ko ay ano lang siya for online process. Ngayon, meron naman ng face-to-face. So meron pong reservation ng appointment para personal tayong mag-attend ng pre-departure orientation seminar sa CFO office mismo. So, for this video, dahil meron naman na kayong guide for online process, kasi yung video na yon ay ganun pa rin naman po yung process for online registration or online na pag-attend ng seminar or webinar. So, itong video na to ay para naman po sa mga gustong kumuha ng CFO certificate and gustong mag-attend ng seminar sa office talaga mismo, face-to-face talaga. So, bago po tayo pupunta sa CFO office, kailangan po natin mag-reserve ng appointment. Kailangan po ng appointment, hindi po tayo pwedeng mag-walk-in diretso kahit na meron na tayong visa or kahit na meron na tayong ticket. Hindi po tayo i-accept ng CFO kapag wala tayong appointment. So, ang pwede lang pong mag-walk-in sa CFO office ay yung mga senior citizen, minor, pregnant, and yung mga person with disabilities, yung mga PWD. Yun po yung mga pwedeng mag-walk-in. So, kung hindi po kayo belong sa apat na yun, kung hindi kayo senior citizen, kung hindi kayo minor, kung hindi kayo pregnant, and kung hindi naman kayo disabled, so, kailangan po natin mag-provide or kailangan po natin magpa-reserve ng appointment. And, for example naman, kung very hassle para sa mga senior family natin na pupunta pa at mag-walk-in sa office para lang kumuha ng CFO certificate dahil exempted naman po sila sa seminar, pwede po na yung representative po nila ang kukuha ng CFO certificate nila. Pero of course, para mabigyan po yung representative ng CFO certificate, then kailangan i-register po muna natin sila online para makakuha po tayo ng appointment. And yung appointment po na makukuha natin ay wala po yun siyang date. Hindi po natin kailangan pumili ng date dahil ayun nga, hindi naman exempted naman sila sa seminar. So yung maka-indicate po sa barcoded confirmation form nila ay wala pong date. Meaning anytime po pupunta sa CFO office, depende kung saan po kayo nakaregister, kung sa Manila ba, sa Davao ba, or Cebu. So, kapag meron na kayo nun, anytime po kayo, any day, as long as Monday to Thursday, and 7 a.m. to 5 p.m. ata ang CFO office na open. So, basta nandun lang na day, then pwede po kayong pumunta. And ipakita nyo lang yung barcoded form, yung birth certificate ng senior or ng minor or ng disabled, and then yung visa nila. Check lang po natin yung barcoded form kasi nandun na po yung list of requirements na dapat nating dalhin. So now, ito po yung process or ito po yung gagawin natin para makakuha po tayo ng appointment online for face-to-face. So, first po natin gagawin, punta po tayo sa website nila, cfo.gov.ph. And then, ito po yung makikita natin. Ito po yung mga services ng CFO. Meron silang GCP, meron silang PDOS, J1 or EVP PDOS, OPER CFS, or Issuance Revalidation. So, ayun nga, for this video, yung PDOS po yung i-share ko sa inyo. So, yung PDOS, ito po yung pink. Color pink po siya. Pre-departure orientation seminar. So, nakalagay po dito, itong PDOS ay para po sa mga immigrant visa holders. Except, so meaning wala pong, hindi po kasali dito yung mga
Filipino spouse or fiancé or partner ng mga foreign national or former Filipino or dual citizen na hindi pa nakapag-undergone ng telecounseling or GCP. So kapag gusto natin na mag-register, i-click lang po natin itong register here. And then, ito na po yung makikita natin. CFO Hybrid Frontline Services for Pre-Departure Orientation Seminar or PIDOS or Peer Counseling Program. So, pwede nating basahin itong informations dito para mas meron po tayong information na alam. So, nandito nga nakalagay, the PIDOS is for immigrants aged 20 to 59 years old who are petitioned by their parents, siblings, or immediate relatives, including independent applicants. The peer counseling program is for immigrants aged 13 to 19 years old. So meaning, hindi pala minor na under 18 years old ang exempted sa counseling or sa seminar. Ang exempted po na minor ay from age 12 years old below. So kapag 13 years old up to 19 years old, meron po silang peer counseling program. So dito meron po silang dalawang option. Reserve and registration, and then Overseas Filipino CFO online registration system. So dahil nga meron naman na akong video about dito sa online registration system, yung online process talaga lahat, yung hindi nyo na kailangan pang pumunta sa CFO para sa seminar dahil meron na pong webinar na mangyayari kapag online process. So now, ang i-share ko sa inyo ay yung reserve and registration, yung pagkuha ng appointment para pumunta mismo sa office for seminar and para makuha ang CFO certificate. So, i-click po natin itong reserve and registration. Ang CFO po ay meron po silang tatlong office, main office nila sa Manila, sa Cebu, and sa Davao. So, pili lang po kayo kung saan po kayo mas malapit. So, for example, dito tayo sa PIDOS appointment system for face-to-face transaction sa Manila office. So, i-click lang po natin to. And then, ito po yung makikita natin. So, i-click po natin yung agree. And then now, kailangan po natin i-fill out or kailangan po natin itong first step or first registration. So, sagutin lang po natin itong mga questions dito. And then, kung paano ba ito sagutin, i-click lang po natin itong mga arrow para pumili po ng choices kung saan po tayo belong. So, yung first question, how are you related to your petitioner or your sponsor? Kaano-ano ba natin yung sponsor natin? So, kapag i-click po natin itong arrow, ito po yung mga choices na makikita natin. And then now, next question, what is your country of destination? So of course, dito, piliin lang po natin kung saan ba yung destination natin. And now, what is your visa type or category or classification? Ano ba yung visa na hawak natin? And then next ay ilagay po natin yung email address natin. Make sure na yung email address na ilalagay natin dito ay active and nakaka-receive po talaga ng emails. And then next po ay upload passport copy. So picturean po natin yung passport natin, yung bio page, kung saan nandun po yung lahat ng information na may picture po natin. Yun po yung picturean natin na page. And then i-upload po natin dito. And then next ay upload visa copy. So picture na naman po natin yung visa natin and then i-upload po natin dito. And then after that, click po natin yung submit. So ito po yung makikita natin. To continue with your reservation, please check the inbox, spam or junk mail of your email account and click the confirmation link. So, meron po silang sinend na confirmation link and kailangan po natin yun i-check sa inbox natin or sa spam or sa junk email.
So sa inbox po natin, kapag i-check po natin, ito po yung makikita natin. CFO Manila Reservation and Registration Online System for PIDOS. So i-click po natin ito. And then ito po nakalagay, this message is to confirm that we have received your request to access the Reservation and Registration Online System for Immigrants. Click the link to confirm your email. So kapag i-click po natin ito para ma-confirm po yung email natin. And then, kailangan po natin i-fill up dito itong mga information po na kailangan nila. And after po natin na ma-fill up ito, i-click po natin yung continue. Now, ito po yung makikita natin kung saan pwede na po tayong magpili kung saan po tayo na date na pwede para sa appointment natin or kung ano man yung date na appointment na gusto natin. So makikita po natin dito yung calendar. Ito ngayong October 2023 and makikita natin dito yung kulay green ay wala po yan siyang available na slots or walang session. And then yung blue naman ay weekends or past days. And then yung yellow ay yung selected date. So, itong white dito, itong 12, 19, saka 26, yan po yung merong available na slots. So, sa October 12, meron pong 54 slots. And sa October 19 naman ay meron pong 68 slots. And sa October 26 ay meron pong 67 slots. So, for example, October 12, yung pipiliin natin, i-click lang po natin itong 12. So, ayan po, na-click na po natin ang 12. And ayan, naging yellow na po siya, meaning yan po yung selected date natin. And then dito po tayo sa select your reservation time. So, ang available po nila dito ay 9:30 a.m. to 11 a.m. So, yan na lang po ang available, then yan na lang po yung i-click natin. So, i-double check po natin dito kung tama po ba yung date na napili natin. Destination Germany, tama ba? And then Thursday, October 12, 2023, 9:30 a.m. to 11 a.m. And then ayun nga yung available na slots ay 54. And after po natin pumili ay i-click po natin itong proceed to registration. So next, ito po yung makikita natin. So pili po tayo kung saan po tayo belong dito. Individual po ba tayo or first time registration? Family registration, meaning for example, tapos na tayong nag-register, tapos i-register na lang natin yung family natin. Ito po yung i-click natin. Dito naman po sa new barcoded confirmation form, ito po ay para po sa mga immigrant who failed to come or canceled on the appointed date. Provide your old reference number and click view registration form online and print new barcoded confirmation form. So, for example, first time natin mag-register and individual lang tayo. So, i-click po natin itong register. Now, ito po yung makikita natin. Ito na po yung registration form na kailangan po nating i-fill up. So, first, kailangan po dito required picture 2x2. So, dapat make sure meron po tayong pinicturean na 2x2 picture and i-upload po natin dito. And then, so bali 2 pages po ito na registration form. So after po natin itong ma-fill up lahat, kailangan po nating i-save and then i-click natin ang next. So ito na po yung second page ng registration form. So kailangan po ulit natin itong i-fill up lahat. And then after po natin ma-fill up lahat, kailangan po natin i-click yung save and then i-click po natin yung preview. So, ito na po yung preview ng application form natin. So, kailangan po natin i-double check kung tama po ba lahat ng na-fill up natin. Tama po ba yung mga information dito. And then, kapag na-check na po natin, nandito po sa baba, download and print barcoded confirmation form. So, kapag i-click po natin ito, ma-download po yung barcoded confirmation form natin. And then, yun na po yung ipaprint natin. And then, yun na yung ipapakita natin sa appointment natin, during sa appointment natin. And makikita din po natin dito na kapag, for example, family member, for example, kasama natin yung anak natin na mag-travel. So, to register another family member, i-click po natin ito. And then, mag-proceed po siya sa next.
application sa first step. So, yun po yung process ng reservation and registration para po sa online appointment para sa face-to-face na seminar ng Pre-Departure Orientation or PDOS. Sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga requirements para po sa PDOS, makikita po natin doon sa barcoded form yung list of requirements. Also, nandun din po sa barcoded form ang time and date kung kailan yung appointment natin and kung anong oras tayo dapat pupunta. And also, nandun din kung ano ba yung address, saan banda ba yung office ng CFO. Makikita din po natin doon yung complete address. Sa mga nagtatanong po kung meron bang bayad kapag mag-register dito or kung magpa-reserve ng appointment, wala pong bayad. And I think yung babayaran nyo lang po sa CFO mismo ay 30 pesos. And other than that, wala na po kayong babayaran sa CFO. So for example, nagkaroon po kayo ng mga errors, nagkaroon kayo ng issue sa pag-register nyo dito or sa pag-fill up nyo ng form, may mga errors na nangyayari, hindi kayo makapag-proceed o di kaya sa first registration nyo, sa first steps ay nag-error, hindi kayo makapag-proceed. So nag-o-offer po ako ng assistance and para less hassle kayo, para hindi na kayo, alam niyo, hindi kayo problema, hindi kayo, para maiwasan yung frustration dahil nga hindi kayo makapag-proceed sa registration. So, nag-o-offer po ako ng assistance and for a very affordable price lang po yung assistance ko. I-message nyo lang po ako sa mga social media accounts ko or pwede rin pong i-visit nyo directly yung website ko kasi meron din pong contacts doon. Pwede kayo doon mag-send ng message or pwede rin po kayong directly mag-send ng message sa rootstravel@web.de directly po sa email address ko. Kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!